Nako, mga sangkay, may isa pong bansa ngayon ang nanganganib, no? May malaking krisis silang nararanasan. So, pinag-uusapan po natin dito sa ating channel ang patungkol po sa mga kaganapan sa ating mundo related po sa Bible prophecy, no? Kung ano po ang nagaganap sa ating planeta, mga sangkay. Kasi lahat po ng nangyayari ngayon sa ating mundo, para lamang po sa inyong kaalaman, nagaganap ayon po sa kalooban ng ating Panginoon. Lalong-lalo na po itong krisis na nagaganap sa ating planeta, mga sangkay, na marami na po ang nakakaranas ng mga bansa. At ngayon, tingnan po natin itong bansa na pag-uusapan po natin na humaharap sa isang katakot-takot na krisis. Anyway, bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, kung gusto nyo po na mga ganitong klaseng topic, mga ganitong klaseng vlog, nakapupulutan po ng kaalaman at aral, no? At magbibigay po sa inyong kasiglahan sa paglilingkod sa ating Panginoon, i-subscribe nyo po yung ating YouTube channel. Alright, ngayon din, sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, sa ilang minuto, pag-usapan po natin itong patungkol po dito mga sangkay sa pambihirang nangyayari. Ito po ay doon sa Hungary. Na ayon nga po sa report, nagkakaroon po sila ngayon ng krisis. Dahil nga po, mga sangkay, sa kakulangan ng supply ng kuryente. Ayon po dito, Hungary has urged citizens to conserve energy as concerns grow over possible disruptions at a key nuclear power facility. So yung kanilang nuclear power plant, mga sangkay, ay possible na mag-shutdown. So ano na ba ang nangyayari, mga sangkay? Ang source ng kuryente ng nuclear na ito ay mukhang nagkakaroon po ng problema. Binalita na po ito, mga sangkay, sa iba't ibang mga pahayagan. Ayan po. EU considers emergency meeting as nuclear shutdown leaves Hungary facing energy crisis. Pinapagtipid na po sila ngayon ng kuryente. So ano ba ang dahilan, mga sangkay, kung bakit nangyayari ito sa kanila? Well, pag pinag-usapan po natin ng Bible, malinaw naman po ang sinasabi ng Biblia na in the last days talagang makakaranas po tayo ng mga ganitong klaseng pangyayari. Diba sabi ng Bible, sa huling mga araw, perilous time will come in the last days. And this is what we experience, no, right now, not just in the Philippines, but the whole world is experiencing, mga sangkay, ng isang katakot-takot na global problem. Maliban pa po yan sa mga gera, mga digmaan, lindol, at kung ano-ano pang pagkalat ng mga karamdaman, mga sangkay, o pandemic, epidemic, etc. Lahat ng yan, mga sangkay, nagdurugtong sa kung ano po ang sinasabi ng Bible. Na in the last days, mararanasan nga po natin ito. So ito yung balita, mga sangkay. Tingnan po natin ito. Hungary is in an energy crisis at the moment, an energy crisis that's seemingly going to get worse and worse. Grabe. Now, we have a fuel problem. So fuel prices at the pump are going up, and I'm not even sure if TISA has a way of alleviating the issue. So, yung oil sa kanila, akala po natin sa Pilipinas lamang, pati sa kanila, lumalala daw po ang sitwasyon kasi yung oil, pataas ng pataas ang presyo. So this is globally problem today. And as we all know, mga sangkay, bago pa po ito mangyari, ilang libong na ang nakakalipas na nung naitala sa Biblia ang isang malaking propesiya patungkol po sa huling mga araw. But this is not the end of the world. Okay, this is not about the end of the world. What we are talking about end times is ang pagbabalik ni Jesus para po sa church. No? We are living in the end times, ibig sabihin, huling mga araw ng church. So the church is living in the last days. No? Na kung saan malapit na po talagang maganap ang rapture. That is why chaos everywhere, mga sangkay, problema dito, problema doon, protesta dito, protesta doon, digmaan dito, digmaan doon, banta ng digmaan dito, banta ng digmaan doon. Ngayon, mga sangkay,
Ano ba talagang nangyayari? Ang totoo pala, mga sangkay, dahil po sa tumitinding init ng panahon. Kaya nangyayari ito doon sa Europe. Well, after extreme heat in Western Europe, the hottest air is now making its way east. You can see it pushing Tingnan nyo mga sangkay, yan po yung sobrang init ng panahon po doon sa Europe. Kaya pala mga sangkay, yung supply ng kuryente sa kanila, yung isang nuclear power plant ng Hungary ay naninilikado. Germany into Poland, running down towards Hungary. The Balkans, we have got temperatures close to 40 degrees Celsius. Expected across. Grabe, 40 degree Celsius. Ganyang kalala mga sangkay because of climate change and global warming. No, ito po yung nagaganap ngayon mga sangkay sa ating mundo. And I hope that every one of you, mga followers of Jesus, aware sa nangyayaring ito. Parts of Hungary, Romania, and the Balkans over the next few days. But one impact is already becoming clear. Weeks. Ito yung impact, mga sangkay. Tingnan nyo yung mga ilog nila. Tuyong-tuyo na. Germany, Austria, Hungary, Serbia, Bulgaria. So, ito yung ilog, mga sangkay, na natutuyo na. No, yan, no? Of hot, dry weather have left rivers exceptionally low. This is the Danube. And low water levels are threatening transport and even energy supplies. Grabe. Hungary's Prime Minister says that the Pax nuclear power plant Ito po yung nuclear power plant, mga sangkay. Yan po yun. Yung naninilikadong mag-shutdown na. could be temporarily shut down if the Danube falls much further. The river supplies cooling water for the reactors. Yung river supply para po sa tubig ng reactors daw po, mukhang nanganganib na. If there's not enough water or if it's too warm, output may have to be reduced for safety reasons. And it's another reminder that heat waves don't just affect people. Grabe, tignan yung heat wave. Guys, ito po ay mga malalaking ilog, mga sangkay sa Europe na natutuyo na po ngayon. And this is very alarming. Low river levels can disrupt shipping, reduce hydroelectric power, limit cooling water for power stations, and put even more pressure on water supplies. Grabe. So as the heat shifts east, the temperatures may grab the headlines, but Europe's Grabe, tingnan nyo, oh. Saklap tingnan, no? Mga sangkay, pambihira. rivers are telling another story. The longer the heat lasts, the greater the pressure on the water that communities, transport, and energy all depend on. Alam nyo, ang kailangan nila dito? Kailangan na nila ng mga, halimbawa na ng solar energy. No? Kasi sobrang init. Pero, hindi po ito permanente, mga sangkay. Dadating din po ang isang araw na sila naman po ay babahain ng husto. So, ito po ang nangyayari ngayon sa ating mundo. And again, we're living in the last days. We have to be ready every day because we don't know the time, mga sangkay. Kita niyo ang nangyayari ngayon sa ating planeta. And I hope na tayo mga naglilingkod sa ating Panginoon, mas magiging malapit at mas malalim ang relasyon sa ating Panginoong Diyos. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.